Hi everyone! Sam here. So for this video, papakita ko na sa inyo yung hotel or guest house na pinagstayan ko dito sa may Hong Kong. And nandito ako sa kahabaan ng Nathan Road at ng Jordan. Nasa likod ko ngayon ang National Court Building kung nasaan yung hotel na binuok ko sa may Agoda. So tara, pasok muna tayo. So ang pangalan ng hotel na binuok ko sa Agoda is Jordan Comfort Inn. So dito sa may National Court is nandito yung main building ng Jordan Comfort Inn. Ang Jordan Comfort Inn is nasa 9th floor. So pasok lang kayo dito at nandito na yung mga elevator. Nung dumating ako dito at pumanik ako dun sa 9th floor, kinuha lang nung receptionist yung details ko. And then sabi niya is fully booked sila dito ngayon. So nilipat niya ako sa second building nila. So kung saan ko kayo dadalhin. So tara. So, kung dito pala kayo sa main building magsistay, is maraming mga kainan dito na nakapaligid. This is along Nathan Road. Bungad lang siya ng Nathan Road at ng Jordan Road. So, sa gilid, sa may left side, meron dyan Sukiya, na sikat na affordable na Japanese na restaurant. Tapos, meron ding 7-Eleven dun sa dulo. Tapos sa right side is meron ding 7-Eleven. Meron din palang Watsons dito. And then pag diniretso nyo yan, marami ding stores dyan. At marami ding mga kainan dyan. Meron din ditong Sunpo. Para siyang tax-free na store. So ngayon punta na tayo sa second building nila kung saan yung room ko. Tara! From here sa National Court is magra-right lang tayo. Yan, diretso. Tapos, ayan. Nandyan na ang Jordan Road. So, tatawid lang tayo. Tapos ay magra-right. Ayan yung pangalan ng building, guys. New Lucky House. And ang maganda rin pala dito sa building na to, guys, is katapat lang siya ng Jordan MTR B1 exit or B1 entrance. So, tara, pasok na tayo. Nandito na tayo sa entrance ng guest house. So tara, pasok na tayo. So dito pala sa guest house, guys, is merong 6 rooms. Medyo konti lang mga tao dito nagsistay, kaya hindi ganun ka-crowded. Dito is meron silang provided na water dispenser. Napakamahal ang tubig dito sa Hong Kong. So pwede na lang kayo mag-refill dito. Meron ditong cold and hot water. And then meron din sila ditong provided na mini ref. So, kung may mga gusto kong ilagay na food. So, this is my room number 2. So, ito na yung room ko, guys. Single bed lang siya. Tapos, may provided naman sila na unan. And meron ditong television. And meron ditong socket. And then, may provided na rin sila dyan na adapter. Meron din silang aircon, of course. Tapos, yung remote ng aircon, remote and television, and then nag-provide din sila dito ng cup for kung gusto nyo uminom ng tea or ng kape. And then, meron din sila ditong blower. To guys, hindi to provided. Binili ko lang tong water na to. Meron silang ganito na parang pwede nyo dyan ilagay yung mga gamit nyo, mga essentials. And ayan pa. So, siguro dito pwede nyo ilagay dito yung mga sapatos. Then, nag-provide din sila ng trash can. And then, ito na yung CR. Yan, may bowl. And then dito sa CR, provided na rin yung shampoo. And then, meron sila ditong body wash, toothbrush, and then baso. And then, provided na towels na pwede nilang palitan everyday pag na-request nyo. And then, ito, may shower sila. Hot and cold naman yan, guys. So, ang init din ng tubig nila, ang ganda. And then, mirror. Provide din pala sila ng mga hangers since wala silang cabinet dito. So, yan. So, kung meron kayong mga importanteng kailangan nyo ihang na ayaw nyong malukot, meron naman yan. And then, ito, meron din sila dito lagayan ng mga hangers. Kung mas gusto nyo dito, ilagay yung mga damit nyo. Meron din sila dito Wi-Fi. So, yan. Nakalagay naman dito yung Wi-Fi password nila. Mabilis naman yung Wi-Fi niya. So, buong stay ko dito is never naman pumalya yung Wi-Fi nila. And then, meron din sila ditong reminder na please turn off the air conditioning when going out.
Nakalagay naman dito na this area is smoke-free, including e-cigarettes. So, kung nagve-vape kayo, is bawal yan dito. Ito pala yung exhaust, guys. Basically, ito na yung room ko na nabook dito sa Hong Kong. Ganito rin naman yung mga murang guest house dito sa may Hong Kong. So, hindi na rin naman ako nag-expect pa. So, pag-usapan na natin kung magkano ko nabook tong guest house na to. And baka sabihin nyo, maliit. And yes, walang bintana. Pero, meron naman silang exhaust dito. So, parang comfortable naman. Hindi naman siya nakaka-suffocate. And then, siguro nga, kung claustrophobic kayo, kung hindi kayo sanay sa maliit na space, hindi ko ito marirecommend sa inyo. Pero kung vegetarian kayo at okay lang sa inyo yung mga ganito at naghahanap kayo ng affordable na pagsistayan dito sa Hong Kong, para sa inyo to. Nabook ko siya sa May Agoda for 3 nights. Yung original price na for 3 nights is 6,376 pesos and 45 cents. And then may taxes and fees which is 638 pesos and 8 cents. Pero since lagi ako nagbo-book sa Agoda is nagkaroon ako ng booking coupon na 8%. So, may discount siya na 509 pesos and 93 cents. So, in total, binayaran ko lang is 6,504 pesos and 60 cents. Diba? Parang murang-mura na yon para sa mga hotel or guest house dito sa may Hong Kong. So, itong building pala na to guys is marami din siyang guest houses sa iba't ibang floor. Mas pinili ko to kasi ito naman yung mga okay na reviews din nila sa Agoda. And para kasing medyo hesitant din talaga ako mag-book sa dun sa mga sikat na guest houses dito sa may Hong Kong. Yung mga affordable na guest houses dito sa may Hong Kong katulad nung Mirador Mansions, tsaka nung Chungking Mansions. Kasi parang ang dami ko rin nababasa na reviews and then first-hand experience nung friend ko na nagstay sa Chungking Mansions is parang medyo hindi okay since yung mga tao na hindi ko naman sinisiraan yung Chungking Mansions. Binibase ko lang to dun sa kwento ng kaibigan ko na naka-experience first-hand ng stay niya dun sa may Chungking Mansions na medyo marami daw mga bastos. Itong building na to is maraming guest houses pero hindi ganun kadaming tao na parang hindi kayo nagsisiksikan dito sa isang building na to since ilang floors lang din naman siya. Kung naghahanap kayo ng safe, i-consider nyo itong Jordan Comfort Inn. And ang okay rin para dito guys is ang daming kainan na pwede nyo mapuntahan and then ang lapit lang din neto sa may Nathan Road. So, pag diniretso nyo yung along Nathan Road is papunta na yon ng Avenue of the Stars, papunta na yun sa Shui. So, walkable naman siya guys. Katulad nyo, kung na mahilig din kayo maglakad-lakad is yung best option sa inyo tong hotel na to sa may Jordan Road since malapit na nga din siya papunta dun sa mga attractions dito sa may Hong Kong. Ilalagay ko na lang yung link kung saan ko na-book to sa Agoda para makita nyo pa yung iba't ibang rooms na ino-offer ng Jordan Comfort Inn. Hanap kayo ng murang accommodation na pagsistayan dito sa may Hong Kong and solo vegetarian traveler kayo like me, consider nyo tong Jordan Comfort Inn. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para mag-updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko dito sa aking YouTube channel. Paki-follow na rin ako sa mga social media accounts ko. Nakalagay naman yung mga links sa description box below. And again, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!